So nagbabalik na naman tayo para sa another series of Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Samahan niyo ako na mamasyal sa Quiapo, Manila and balikan natin yung lumang Magnolia Dairy Plant sa kahabaan ng Carlos Palanca. And alamin natin kung sino ba yung dating may-ari ng Magnolia and paano ba nawala ang Magnolia dito sa ating bansa. So narito ang mini docu ng Magnolia. Panoorin niyo to. The history of the Magnolia brand can be traced back in 1899 when an American by name of William Schober, who used to own the pre-war Legazpi Gardens restaurant, arrived in the Philippines as a cook in the volunteer army and introduced the Magnolia Pie, Magnolia Ice Cream, and Magnolia Ice Drop. Ngunit pagkalipas ng 25 years, noong 1925, ibinenta ni Schober ang kanyang Magnolia sa San Miguel Brewery. Ang dairy plant sa 526 Calle Aviles sa distrito ng San Miguel, Manila ay nakatayo sa parehong kalye ng orihinal na serbeseriya ng San Miguel sa number 6 Calle Aviles. Makalipas ang isang taong 1926, inilipat ang dairy plant sa Calle Etchagüe sa Quiapo, Manila. The facility also housed the main branch of its Magnolia Ice Cream Parlor. Magnolia set up a store and office at the Metropolitan Theater in 1946. In 1970, production was transferred to a new modern facility in Aurora Boulevard, Quezon City, known as the Magnolia Dairy Products Plant. Fast forward, in the year 2008, San Miguel Corporation sold the Aurora Boulevard property to Robinsons Land Corporation. The property was developed by Robinsons Land Corporation into a mall, the Robinsons Magnolia, and a residential condominiums, the Magnolia Residences. Okay, Santa Cruz Bridge. Ayan, tapos ito na yung Carlos Palanca Street na dating Calle Etchagüe. Ayan. Okay, lakad tayo hanggang dun sa dulo. Hanggang sa may simbahan.
Okay, so pinipilahan pa rin yung ham dito mga kaitsubero. Ayan o, kita nyo. Haba ng pila o. Diba? Nakakatuwa sila. So ibig sabihin talagang masarap yung ham na binibenta nila. Ano? Okay, so Kintam Market. Okay, so daan muna tayo ng Quiapo Church mga kaitsubero. Tagal ko na hindi nakakadaan dito. Ayan. Grabe, ibang-iba na pala rito sa Quiapo Church. Maluwag na. So lahat yung mga vendor nasa gilid na sila. Wala na sila rito sa harapan mismo ng simbahan. Even yung nasa sa may Quezon Boulevard na kalsada. Okay, so daan muna tayo ng simbahan bago tayo diretso sa dating Magnolia Dairy Plant sa Carlos Palanca. Ayan. Okay, so dito Quezon Boulevard na. Ito na yung Quezon Bridge. Okay, so yung mga nagtitinda ng mga bayong dito, nandito pa rin sila sa ilalim ng tulay ng Quezon Bridge. Diba? Nandito pa rin sila. Nakakatuwa, no? Nanay ko madalas mamili rito dati.
Okay, so yung pupuntahan natin dito yung yung dating Magnolia Dairy Plant dito sa kahabaan ng Carlos Palanca. Tawid tayo ng tulay. Okay, so paglampas natin ng tulay, ito yung dating opisina ng SM noon. Ayan, pero ngayon nilipat na sila sa Mall of Asia. So parang eto na yun mga ka-YouTubero, etong mataas na building na to. Kasi yung lumang building ng Magnolia Dairy Plant, iniwan lang nila yung facade. Tapos, hindi ko alam kung commercial ba ito o feeling ko commercial ito. Okay, so eto na siya mga ka-YouTubero. Okay, so eto na nga yun. Ayan, kung makikita nyo talagang iniwan nila yung mismong facade. Ayan. Okay, so mataas na yung building. Ano? Ayan. So yung last na punta natin dito, ginigiba pa lang nila yung structure, yung lumang building. Ayan, hindi pa siya ganito. That was 2021, 2022 mga ganon. Ito yung tinatawag na facadism. Ibig sabihin, iniiwan lang nila yung facade ng lumang building. Ayan. So ngayon ay December 21, 2023 and ang oras na natin 8:15 na ng umaga. So pag diniretso mo ito ang labas mo sa may Ayala Bridge, mga ka-YouTubero. Iba na talaga rito sa Carlos Palanca Street, ano? Ayan, maninibago na kayo, hindi na siya kagaya noon.